Hello, Leo. Ito na yung month-end reading mo. Check natin ano yung energy surrounding you, ang mga paparating sa'yo. Pero lahat ng reading ko dito, Leo, ay timeless kahit lumipas yung petsang binanggit ko. Kung kailan man makarating sa'yo itong reading na to. Check na muna natin yung overall energies. You have new beginnings. Ito. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby. Wow, it could be na merong bagong member of the family or a baby or even pregnancy na paparating. Yan, kung hindi man literal na baby yung paparating, it could be the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. So, merong bagong paparating. It could be a new opportunity, a fresh start. Something na sisimulan or ano member ng family or a baby. Giving birth yan eh. Kumbaga meron kang something na na itatanim, sisimulan. Something na ilo-launch. Kung ano man ito. Life energy. Wow. Life talaga, dear. Ayan, meron talagang new chapter or a baby na paparating or pregnancy. Kasi meron something dito na mabibigyan ng buhay. Oo. Pag sinabi nating mabibigyan ng buhay, yun nga, pwedeng ito ay indication ng pregnancy. Or pwede rin namang something na kung may idea ka or goal na bibigyan mo ng katuparan or sisimulan mo. Yun yung nasisense ko sa kombinasyon na itong dalawang cards na to. Kasi magigib birth ka eh. Okay. Life energy is source. It could be a source of happiness. Yan. Kung this is a little bundle of joy, kung may darating na baby sa family or sa'yo, kung ikaw man yung magiging pregnant, yung asawa mo, or any loved one, no? Ito ay panibagong, panibagong blessing. Panibagong maipagmamalaki ng pamilya ninyo. Panibagong bundle of joy, source ng happiness. O, diba? Kung ano man ito, kasi itong life energy na to is pinaka-source. Ito yung pinagmumulan ng inspirasyon mo, ng pag-asa. Lahat nag-i-stem dito sa source na to eh. Lahat lahat positive things. Okay, so itong indication na may mga magagandang bagay na paparating sa iyo, Leo. And nakikita ko, this is a period ng happiness. At saka ito, may pag-glow up dito, may something na nagliliwanag. So, yan, yung iba maaring ito ay sign ng situation na mabibigyan na ng kaliwanagan or closure. Yung iba dito, this is a sign ng healing. So, it could also indicate good health or improving health, no? Meron ka rin ditong music. Listen carefully for there may be message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Okay, maaaring yung iba sa inyo, baka musically inclined kayo, maaaring magaling kayong kumanta, tumugtog ng instrument, member ng band. Sa tingin ko, merong important message na paparating sa'yo or mensahe na marireveal, Leo. Since itong music card na to is associated siya sa
message. Something na uplifting, something na maaaring makapagpa-trigger, makapagpa-remind sa'yo ng memories. It could be anything, pero related siya sa music. Maaaring yung mga lyrics ng music na mapapakinggan mo, maybe may mga signs doon, or maybe pag naririnig mo yung music na yun, may maaalala ka. Okay? Mag-pay attention ka na lang siguro kung halimbawa may specific song, tapos yung mga lyrics niya maaaring may mga hidden messages doon or something na makaka-enlighten sa'yo, or maaari kang makakuha ng answers dun sa sa mga lyrics na yun. By the way, yung Purple Teen, kung bago ko po makalimutan, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin po yung bell icon para updated po kayo every time mag-upload ako ng readings. And kung mga gusto mag-avail ng private reading, pakibasa na lang po yung mga nakasulat sa description. Ilalagay ko po dyan yung pinaka-link sa nag-iisang official FB page ko para doon sa mga gustong mag-avail ng private reading ko, mag-inquire. Kayo po mismo ang magme-message sa akin. Marami pong gumagaya or nagpapanggap na ako sa page ko, kaya hindi po ako mauunang mag-message sa inyo or mag-add friend. Okay? Yun yung palatandaan, red flag. Kapag merong nag-message sa inyo, hindi ako yun. Kayo po mismo ang magme-message. Okay? Pwede nyo rin po akong suportahan yung page ko on channel ko sa pagpapadala ng stars, super thanks, or pag-join ng membership subscription. Okay? Thank you so much. Okay. Sa love reading mo, pwedeng energy ni person yung masasagap ng cards ha, o tinutukoy ng cards, kayo na pong bahala dyan, since hindi naman ako psychic at kayo naman ang nakakaalam ng mga aktual na nangyayari sa situation ninyo. Para sa mga signs na napipick up ng cards, pwedeng may fire signs dito, Aries, Leo, Sag. Pwede ring may air, Gemini, Libra, Aquarius, or water. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ditong energy na nahihirapan na, napapagod na anytime pwede nang mag-give up. Okay? Whether ikaw yan or your person mo, o kung hindi man to sa love life, specific situation mo, no? Wherein parang napapagod ka na doon sa sitwasyon, and napapagod. Meron ding napapagod na sa kakahintay. Oo. Kung ano man yung hinihintayan. Pagbabalik man ng person, or pagbabago, improvement, o kung ano man yung hinihintay na yan. Pero kasi nakikita ko you have the the Eight of Cups reversed, no, na it's an indication na kung ano man, kung may hinihintay ka man or kung meron mang umalis, may pagbabalik eh. Tao man yan or situation na hinihintay mo yung manunumbalik, no? Magkakaroon ng pagbabalik dito. And matatapos na rin yung period ng torture mo, period ng mga pinoproblema.
na nakikita ko ditong advice is, huwag ka basta-basta mag-give up, Leo. Kasi, whatever itong hinihintay mo, it might come kung kailan yung pasuko ka na. Minsan ganun eh. Minsan yun yung miracle or divine intervention na hinihintay natin. No? Sa moment na kung kailan pasuko na tayo, doon darating yung tulong, doon darating yung pagbabago or yung hinihintay natin. Pero specific ito kasing binabasa ko is about love life. So, pwedeng iba sa inyo. Kung kailan yung hindi nyo na in-expect, kung kailan yung hindi na kayo naghihintay or umaasa, doon naman darating yung person. Or doon babalik. Okay? Okay. Matatapos na yung period ng period ng hesitation dito. Kasi meron kang baliktad na 2 of Swords. So, nakikita ko dito, if naging stuck ka sa situation, mabibreak na yung na yun eh. Mabibreak na yung pattern na yun or period na yun ng pagiging stuck or stagnant. Makakakuha ka ng sign or message with the Page of Swords, or it could be an indication din ng magkakaroon kayo ng communication or balita from that person or this specific situation or person, whatever we're talking about here, whether this is a situation, a relationship, a person, no? Okay. So, ang nakikita ko dito is pwedeng, if this person left you for someone, maaaring hindi na sila okay nung person na yun. Kaya ngayon, naiisip niya na baka may babalikan pa siya sa'yo. And then nakikita ko is may pagbabalik. Oo. So, yun. Yun yung napipick up kong energy pag love life yan. Siguro, nakikita niya or alam niya na or pwedeng magbabaka sakali siya sa'yo. Baka ang pagkakakilala niya sa'yo, ang alam niya sa'yo is tatanggapin mo pa rin siya anytime. And ang nakikita kong reason bakit siya babalik is yun na nga, pwedeng hindi na siya in good terms doon sa other person. Kaya ngayon, bumabalik siya or nagpaplano siyang bumalik sa'yo. Okay? So, ano pa yung mga ibang paparating sa'yo? Money or property through an inheritance, winning or windfall. So, ayan, maaaring may swerte, pagkapanalo, or may marireceive kang pera. Ang sinasabi dito is something na hindi mo to pinagtrabahuan, but something na ireregalo sa'yo ni universe. Pagkapanalo, sabi nga dito, or inheritance. This is something na ibibigay sa iyo. Pamana or something. Or premyo, yung mga ganun. Basta hindi yung something na galing sa pagtatrabaho mo eh. Kumbaga papalarin ka lang na makakuha ng pera out of nowhere. Ewan ko ba. Pero meron ding energy ng person dito, ayan, dealing sa relationship with a woman. Kung sino man tong woman na to. Ano naman ang significance niya sa situation mo. Mag-unfold dyan, malalaman mo na lang. No? Carriage naman is about a journey. So, whether this is a literal na pagta-travel or meron kang something na pagdadaanan, physical or mental na pagdadaanan. Okay? And it could be also related to vehicle since carriage is sinasakyan. Anything na concern tungkol sa sasakyan. Or pagta-travel. Okay? Desk is about, work. Ayan, pay attention to your work.
So, baka may mga, urgent matters tungkol sa work. Pwedeng may mga rush, pwedeng may mga documents dito, mga paperman, it could be contract. Or just simply paying attention sa trabaho mo, no? Maging, something na kailangan mong tutukan or i-improve pagdating dun sa ginagawa mo. Specific sa trabaho. Check pa natin yung mga closing messages or mga payo sa'yo. First is ask for help. Leo, sa mga pagkakataon na hindi kaya ng powers mo, no man is an island, no? Minsan kailangan talaga nating mag-reach out. Minsan meron lang talaga mga taong mababait na gustong tumulong, magmalasakit sa'yo, and siguro wala namang masama kung tatanggapin mo yung mga ganyang blessings, no? Oh, this is just an indication na kapag kailangan mo ng tulong, you can pray, you can ask help from others. And kung meron naman dumarating sa iyo, wag mo rin tanggihan yung grasya. Okay? Ano mang assistance yan? O, galing man sa tao yan, galing man sa divine. Okay? Not the right time. Oh. Nagpapadala ng signal sa iyo ang kalangitan na hindi ito yung tamang oras para dyan sa bagay na yan. Kung ano man yung tinutukoy na yan, ikaw ang nakakaalam. Maaaring ang ibig sabihin nito is waiting period, palipasin mo muna, or better luck next time. O look for a sign. Ito na nga yun yung sinasabi dito. Sabi ko nga, mag-pay attention ka sa mga symbols, music, lyrics, anything na maaaring magbigay sa'yo ng hint, mensahe, or palatandaan. Okay? So, yan yung mga na-pick up nating messages dito sa iyong reading. At as always, lagi kong hangad na makatulong sa inyo itong reading ko, makapagbigay ng kasagutan, clarity. And that's all for now, Leo. God bless. Take care, babush.